Kapatid, anong saya na nandito ka? Kung ang iyong puso ay pagod na matrap sa parehong mga problema sa pananalapi, kung sa tingin mo ay sinubukan mo na ang lahat ngunit ang pinto sa kaunlaran ay hindi pa nagbubukas, gusto kong sabihin sa iyo, ngayon ay maaaring maging iba. Inihanda ng Diyos ang panalangin ito upang palayain ka sa kakapusan at buksan ang kalangitan sa iyong buhay. Hindi nagkataon na nandito ka ngayon. Ihanda ang iyong puso dahil may makapangyarihang mangyayari. Nagising ka na ba sa pag-iisip tungkol sa mga bayarin na kailangan mong bayaran? Naramdaman mo na ba ang paninikip ng iyong dibdib kapag tiningnan mo ang iyong bank statement at nakita mong hindi sapat ang pera? Kapatid, alam kong hindi ka nag-iisa sa pakikibaka na ito. Maraming tao ang nabubuhay na nakulong sa isang ikot kung saan sila ay nagtatrabaho ng walang tigil, ginagawa ang kanilang makakaya, ngunit ang kasaganaan ay laging tila malayo, palaging hindi maabot. At alam mo kung ano ang pinakamasakit? Ito ay kapag tumingin ka sa paligid at makita ang iba na umuunlad, lumalaki, nakakamit habang nananatili ka sa parehong lugar, buwan-buwan, taon-taon. Hindi naman sa wala kang pananampalataya, hindi naman sa hindi ka nagdadasal, yung hindi pa nababasag, may humaharang pa sa daloy ng mga biyaya ng Diyos sa buhay mo. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na magpapabago sa iyong pananaw ngayon. Hindi nila yon ng Diyos na mabuhay ka sa kakapusan. Ang kahirapan ay hindi kanyang plano para sa kanyang mga anak. Malinaw na ipinakikita sa atin ng salita na siya ay isang Diyos ng kasaganaan, isang Diyos na nagnanais na makitang masagana ang kanyang mga anak, namumuhay ng buo at hindi nagkukulang. Ang problema ay wala sa Diyos. Ang problema ay nasa espiritual na mga hadlang, nililimitahan ang mga pag-iisip at mga paniniwala na itinanim sa iyong puso sa paglipas ng mga taon. Maaaring lumaki ka pa na naririnig mo na ang pera ay kasalanan, na ang kasaganaan ay walang kabuluhan, na ang mga lingkod ng Diyos ay dapat mamuhay sa kahirapan upang maging banal. Pero hindi yan biblical truth, kapatid. Iyan ay isang pagbaluktot na nagpapanatili sa milyon-milyong tao na nakulong sa isang buhay ng patuloy na pakikibaka. Ngayon, sa pamamagitan ng panalangin ito, sisirain natin ang mga tanikala na ito. Ipahahayag namin sa iyong buhay kung ano ang naitatag na ng salita, na ikaw ay anak ng isang mayamang Diyos, na ikaw ay may karapatan sa banal na pamana, na ang kasaganaan ay ipinangako sa mga lumalakad sa mga daan ng Panginoon. At hindi ako nagsasalita tungkol sa kayamanan para sa pagpapamalas, para pakainin ng ego o maging alipin ng pera. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa kasaganaan na may layunin, isang kasaganaan na nagpapahintulot sa iyo na mamuhay ng payapa, pangalagaan ang iyong pamilya, maging bukas palad sa iba, at tuparin ang misyon ng Diyos para sa iyo. Ang panalangin ito na sabay-sabay nating sasabihin ay may kapangyarihang magbukas ng mga pintong, nakasara mag-alis ng di nakikitang mga bara, at ihanay ang iyong espiritu sa dalas ng paglalaan ng Diyos. At hindi ko ito basta-basta o magical. Sinasabi ko ito dahil ang panalangin ginawa ng may pananampalataya, may pangunawa, at may tapat na puso ay gumagalaw sa kamay ng Diyos. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Santiago, Kabanata 5, versikulo 16. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Kapatid, bago natin simulan ang makapangyarihang panalangin ito, nais kong isulat mo sa mga komento. Binubuksan ko ang aking puso upang tanggapin ang kasaganaan ng Diyos. Ito ay hindi lamang isang parirala, ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya na maghahanda sa iyong espiritu para sa kung ano ang darating. Isulat ito ngayon. And stay with me until the end, because soon we will pray together in a way that can completely change the course of your financial life.
Madarama mo ang isang bagay na gumagalaw sa loob mo, isang malalim na pagpapanibago na tanging ang Espiritu ng Diyos ang makakapagdulot. Bago tayo pumasok sa panalangin, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay na nakasulat sa salita ng Diyos na magbibigay liwanag sa iyong pagkaunawa sa kaunlaran. Buksan natin ang 3 Juan verse 2 kung saan sinasabi nito, "Minamahal, idinadalangin ko na ikaw ay umunlad sa lahat ng bagay at nasa kalusugan, tulad ng pag-unlad ng iyong kaluluwa." Nakikita mo ba ang kalinawan ng salitang ito? Nais ng Diyos na umunlad ka sa lahat ng bagay. Hindi lang sa espiritual, hindi lang sa emosyonal, kundi sa lahat ng lugar, kasama ang iyong pananalapi. At tingnan kung gaano kawili-wili. Ang salita ay nag-uugnay sa panlabas na kaunlaran sa kalusugan ng kaluluwa. Nangangahulugan ito na ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa loob mo, sa iyong panloob na sarili, sa paraan ng iyong pag-iisip, paniniwala at kaugnayan sa Diyos. Maraming tao ang nananalangin para sa pera, ngunit nananatiling sugatan, puno ng kakapusan ng mga iniisip at naglilimita sa mga paniniwala. At ano ang mangyayari pagkatapos? Kahit na dumating ang pagpapala, dumadaloy ito sa kanilang mga daliri dahil ang tao ay hindi handa sa loob na tanggapin at pamahalaan ang nais ibigay ng Diyos. Tingnan natin ang isa pang makapangyarihang taludtod. Sinasabi ng Filipos, Kabanata 4, versikulo 19, "At ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Lahat ng kailangan mo, kapatid, hindi ilan, hindi lamang mga espiritual, lahat. At saan nagmula ang probisyong ito? Mula sa kayamanan ng Diyos. At hayaan mong tanungin kita, sa tingin mo ba ay dukha ang Diyos? Sa palagay mo ba siya ay may kakulangan ng mga mapagkukunan? Siyempre hindi. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Ipinaaalaala sa atin ng Awit 50:10, "Sapagkat ang bawat hayop sa gubat ay akin at ang mga baka sa 1,000 burol." Kung ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat, kung gayon mayroon siyang higit pa sa sapat upang ilaan para sa iyo, para pagpalain ka, para palaguin ka. Ngunit mayroong isang mahalagang detalye dito. Ang paglalaan ng Diyos ay hindi automatiko. Ito ay nauugnay sa iyong pananampalataya, iyong pagsunod at iyong pagkakahanay sa kanyang mga alituntunin. Kaya nga itinuro ni Jesus sa Mateo Kabanata 6, versikulo 33, "Datapuat hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo." Nakikita mo ba ang utos? Una, hanapin ang kaharian. Una, mamuhay ng matuwid. Una, parangalan ng Diyos sa iyong buhay. At pagkatapos, bilang natural na kahihinatnan, lahat ng iba pang bagay kabilang ang pinansiyal na probisyon ay dumarating bilang karagdagan, hindi bilang isang layunin, ngunit bilang isang pagpapala na kasama ng mga lumalakad sa mga daan ng Panginoon. Ngayon gusto kong maunawaan mo ang isang malalim na katotohanan. Ang kahirapan ay hindi isang pagpapala. Ang kahirapan ay hindi tanda ng kabanalan. Ang kahirapan ay kadalasang bunga ng maling pag-iisip, walang patid na henerasyong, sumpa kawalan ng karunungan sa pananalapi o espiritual na pagharang na pumipigil sa pagdaloy ng banal na probisyon. At kapag sinabi ko ito, hindi kita sinisisi. Hindi ko sinasabing pinili mong maging mahirap. Sinasabi ko na may mga espiritual at mental na puwersa na kumikilos upang panatilihin ang mga tao na nakulong sa kakulangan, at na ngayon, sa pamamagitan ng panalangin, sisirain natin ang mga puwersang iyon. Tingnan natin ang Deuteronomio, Kabanata 28. Doon, itinatag ng Diyos ang mga pagpapala para sa mga sumusunod sa Kanya. At isa sa mga pagpapalang ito ay nasa talatang 2. Bubuksan ng Panginoon ang kaniyang mabuting kabangyaman,
ang langit upang bigyan ng ulan ang iyong lupain sa kapanahunan nito at upang pagpalain ang lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, ngunit hindi ka hihiram. Ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo, hindi ang mamuhay sa utang, hindi ang mabuhay sa kahirapan, kundi ang mamuhay sa isang mapalad na paraan upang ikaw ay maging mapagkukunan ng pagpapala para sa iba. Nagpahiram ka, pero hindi mo kailangan mangutang. Nagbibigay ka, ngunit hindi mo kailangang humingi. Umunlad ka at pinagpapala ng iyong kasaganaan ang iyong pamilya, ang iyong komunidad, ang kaharian ng Diyos. Kapatid, gusto kong ito ay lumubog sa iyong puso. Hindi natutuwa ang Diyos na makita kang nagdurusa sa pananalapi. Hindi siya natutuwa kapag ikaw ay nangangailangan. Sa kabaligtaran, nais niyang makita kang maunlad, malusog, payapa, namumuhay ng kapuspusan na napanalunan ni Kristo sa krus. At iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng panalangin na ating sasabihin. Ito ay hindi isang magic formula. Ito ay isang gawa ng pananampalataya, isang sandali ng espiritual na pagkakahanay, kung saan ipinapahayag mo sa iyong buhay kung ano ang itinakda na ng Diyos sa langit. Nakakaantig ba sa iyong puso ang mensaheng ito? Pagkatapos ay mag-iwan ng like ngayon bilang tanda na natatanggap mo ang katotohanan ito. At mag-subscribe sa channel dahil dito makikita mo ang mga turo na magbabago sa paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pananampalataya, kaunlaran at layunin. Ito ay isang komunidad ng mga tao na naniniwala na ang Diyos ay mabuti at nais niya ang pinakamahusay para sa kanyang mga anak. At ngayon, ihanda mo ang iyong puso, maghanap ng isang tahimik na lugar kung maaari, huminga ng malalim dahil sama-sama tayong magdasal na magbubukas ng langit sa iyong buhay, pinansyal at magpapalaya sa iyo sa lahat ng bagay na nagpapanatili sa iyo na nakulong sa kakulangan. Kapatid, ang panalangin ay higit pa sa mga salitang binibigkas sa hangin. Ang panalangin ay isang matalik na pakikipag-ugnayan sa may likha ng sansinukob. Ito ang sandali kung kailan ka umalis sa natural at pumasok sa supernatural. Ito ay kapag ang iyong pananampalataya ay nakakatugon sa kapangyarihan ng Diyos at may bagong makikita sa iyong buhay. Itinuro sa atin ni Jesus ang tungkol sa kapangyarihan ng panalangin sa Marcos, Kabanata 11, versikulo 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo at ito'y magiging iyo. Ang susi ay nakasalalay sa dalawang bagay, pagtatanong ng may pananampalataya at paniniwalang natanggap mo na ito. Hindi ito malabong pag-asa. Ito ay isang panloob na katiyakan na narinig ng Diyos at na siya ay kumikilos na. Maraming tao ang nananalangin, ngunit nagdarasal sila ng may pag-aalinlangan. Nananalangin sila na humihingi, ngunit hindi naniniwala. At pagkatapos ay nawawalan ng kapangyarihan ang panalangin dahil ang pananampalataya ang panggatong na gumagalaw sa kamay ng Diyos. Binabalaan tayo ng Santiago, Kabanata 1-2, versikulo 6. Ngunit kapag humingi ka, dapat kang maniwala at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na hinihipan at itinataboy ng hangin. Kaya ngayon, bago tayo manalangin, kailangan kong gumawa ka ng malay na pagpili. Mananalangin ka ng may pananampalataya. Bubuksan mo talaga ang iyong puso. Hahayaan mo ang banal na espiritu na hawakan ang pinakamalalim na bahagi ng iyong kaluluwa at alisin ang lahat ng bagay na humarang sa kaunlaran ng Diyos sa iyong buhay. Huwag magdasal ng mekanikal. Huwag lamang ulitin ang mga salita. Manalangin na nadarama ang bawat salita, naniniwala sa bawat pahayag na nakikita ang pagbabagong nangyayari. Dahil kapag nananalangin ka ayon sa kalooban ng Diyos, magbubukas ang langit
At may sasabihin ako sa iyo, ang panalangin ito ay hindi tungkol sa makasariling paghingi ng pera. Ang panalangin ito ay tungkol sa espiritual na pagkakahanay. Ito ay tungkol sa pag-alis ng mga hadlang. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng mga pinto na isinara ng kaaway. Ito ay tungkol sa pag-activate ng mga pagpapala na itinakda na sa iyong buhay, ngunit hindi pa nagpapakita dahil sa kakulangan ng isang nakahanda na puso. Ang kahirapan ay may malalim na ugat. Ito ay maaaring isang henerasyong sumpa, isang minanang kaisipan, isang espiritual na pag-atake o isang kakulangan ng karunungan. Ngunit isang bagay ang alam ko, kapag sumigaw ka sa Diyos ng taimtim, kapag naninindigan ka sa pananampalataya, kapag ipinahayag mo ang salita sa iyong buhay, may nagbabago. Ang hindi nakikitang mga galaw, ang mga supernatural na kilos, at ang iyong katotohanan ay nagsisimulang magbago. Kaya ngayon, aking kaibigan, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ay nasa angkop na lugar. Ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib, huminga ng malalim, at sabay-sabay tayong magdasal na magmarka ng bagong panahon sa iyong buhay pinansyal. Manalangin tayo ng may pananampalataya, may pananalig, na may autoridad na taglay natin bilang mga anak ng Diyos. Ama sa langit, Diyos ng lahat ng probisyon, Panginoon ng kasaganaan, kami ay pumupunta sa iyong presensya na may bukas na puso at uhaw na espiritu. Kinikilala namin na ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay, na nasa iyong mga kamay ang lahat ng kayamanan, lahat ng karunungan, lahat ng kapangyarihan. At ngayon, Ama, sumisigaw kami para sa kalayaan sa pananalapi, para sa pagbubukas ng mga pintuan, para sa isang bagong panahon ng kasaganaan. Panginoon, ilang beses na ba kaming nadama na nakulong, limitado, walang daan palabas? Ilang gabing walang tulog dahil sa mga bayarin, utang, pangangailangan na tila walang katapusan. Ama, nakikita mo ang bawat luha, alam mo ang bawat paghihirap. At ngayon hinihiling namin sa iyo, putulin ang mga tanikala ng kakapusan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, sinisira natin ang bawat henerasyong sumpa ng kahirapan. Kung ang ating mga magulang ay nabubuhay sa kahirapan, kung ang ating mga lolo't lola ay nakipaglaban sa kakapusan, ipinapahayag natin ngayon, ito ay magtatapos sa atin. Hindi na tayo magmamana ng mga limitasyon, hindi na tayo magdadala ng mga defeatist mentalities. Ngayon ay magsisimula ang isang bagong kwento. Ama, alisin mo sa amin ang lahat ng limitasyon sa pag-iisip, lahat ng paniniwala na hindi natin karapat-dapat na umunlad, lahat ng pagkakasala na itinanim ng mga walang laman na relihiyon na binaluktot ang iyong salita. Panginoon, sinabi mo sa 3 Juan verse 2 na ninanais mo na kami ay umunlad sa lahat ng bagay. Kaya tinatanggap natin ang katotohanan ito. Naniniwala kami na kalooban mo na makita kaming mabuti, makita kaming lumalago, makita kaming namumuhay ng sagana. Patawarin mo kami, Panginoon, kung naisip namin na ang kahirapan ay tanda ng kabanalan. Patawarin mo kami kung hinusgahan namin ang mga umuunlad, kung naiinggit kami sa mga lumalago. Ngayon naiintindihan natin, ang kaunlaran ay hindi kasalanan. Ang kaunlaran na may layunin ay isang pagpapala. At nais naming umunlad upang parangalan ang iyong pangalan. Pangalagaan ang aming mga pamilya upang maging instrumento ng pagpapala sa buhay ng iba. Ama, ipinangako mo sa Filipos Kabanata 4, versikulo 19 na ibibigay mo ang lahat ng aming pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Ipinapahayag namin, ang kayamanan ng Diyos ay walang limitasyon at kung ano ang atin ay nakaimbak na sa langit. Ngayon hinihiling namin na ang mga pagpapalang ito ay bumaba, na sila ay magpakita ng kanilang mga sarili, na ang mga ito ay maging isang nakikitang katotohanan sa aming mga bank account, sa aming mga buhay pinansyal. Panginoon, buksan mo ang mga pintuan na hindi kayang isara ng sinuman. Lumikha ng mga pagkakataon
kung saan tila walang paraan. Magdala ng mga malikhaing ideya, banal na koneksyon, supernatural na mga diskarte. Naway ang mga tamang tao ay tumawid sa ating landas. Maaaring sarado ang mga deal, maaaring tumaas ang sweldo, naway umunlad ang mga negosyo. Ang lahat ng ito, Ama, sa pamamagitan ng iyong biyaya at para sa iyong kaluwalhatian. Humihingi din kami ng karunungan, Panginoon, dahil hindi sapat ang pagtanggap. Kailangan nating malaman kung paano pamahalaan. Turuan mo kaming maging mabubuting tagapangasiwa ng iyong ipinagkatiwala sa amin para hindi natin sayangin, para hindi tayo makaipon ng makasarili, para hindi tayo gawing idolo ang pera. Ngunit upang magamit natin ang bawat mapagkukunan ng matalino, bukas palad at may layunin. Ama, alisin mo sa amin ang lahat ng labis na gawi sa paggastos, lahat ng pamimilit sa pagkonsumo, lahat ng kawalan ng pananagutan sa pananalapi. Ilagay sa amin ang isang disiplinado, planado at matalinong puso. Naway marunong tayong mag-ipon, mamuhunan at magbigay. Naway ang ating kaunlaran ay maging sustainable at pangmatagalan, hindi isang panandaliang sandali. Panginoon, naway ang kaunlaran na dumarating sa amin ay hindi lamang para sa aming sarili. Pagpalain nawa natin ang iba. Naway makatulong tayo sa mga nangangailangan. Naway kami ay maging daluyan ng iyong probisyon para sa mga nagdurusa. Nawa ang aming kasaganaan ay luwalhatiin ng iyong pangalan at palawakin ng iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus, sinisira namin ang bawat espiritual na pagbara, bawat inggit sa amin, bawat negatibong salita na binibigkas tungkol sa ating buhay, bawat masamang mata, bawat sumpa, bawat pangkukulam. Ipinapahayag namin, walang sandata na ginawa laban sa amin ang uunlad. Tayo ay natatakpan ng dugo ni Jesus. Pinoprotektahan tayo ng walang hanggang tipan. Ama, buhayin mo ang pagpapala ni Abraham sa amin. Tulad ng ipinangako mo sa kanya na siya ang magiging ama ng karamihan at siya ay uunlad, tayo na mga espiritual na inapo ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay tumatanggap ng gayunding pagpapalang iyon. Pagpapalain tayo sa pagpapala. Tayo ay lalago upang ang iba ay umunlad. Uunlad tayo sa banal na layunin. Panginoon, naway markahan ng sandaling ito ang simula ng isang bagong panahon. Naway magsimulang magbago ang mga bagay mula ngayon. Maaring magsimulang lumitaw ang mga pagkakataon. Maaring magsimulang dumating ang mga mapagkukunan, hindi magically, ngunit sa isang tunay, praktikal na paraan sa pamamagitan ng mga pinto na iyong bubuksan, ang mga ideya na iyong ibibigay, ang mga koneksyon na iyong lilikhain. Naniniwala kami, Ama, tumatanggap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at nagpapasalamat kami sa iyo dahil kumikilos ka na. Narinig mo na ang panalangin ito at ang sagot ay nasa daan na. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At ngayon, nahanda ang ating mga puso, sama-sama nating ipanalangin ang panalangin na itinuro mismo sa atin ni Jesus. Ang panalangin na nag-uugnay sa langit at lupa, na umaayon sa ating kalooban sa kalooban ng Ama. Ama namin na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan. Dumating ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban, sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ang panalangin ito ay nagpapaalala sa atin ng isang bagay na mahalaga. Kapatid, ang ating pang-araw-araw na tinapay. Ang Diyos ang nagbibigay. Inaalagaan niya tayo araw-araw. At ngayon pagnilayan natin ang isang makapangyarihang awit na tiyak na nagsasalita tungkol sa pagpapala ng mga may takot sa Panginoon at lumalakad sa kanyang mga daan.
Isang awit na naghahayag ng kasaganaan na dumarating sa mga nagpaparangal sa Diyos. Ang awit 112 ay isa sa pinakamalinaw na teksto sa Biblia tungkol sa kasaganaan. Hindi ito nagsasalita ng walang laman na kayamanan, ngunit ng kumpletong pagpapala, material, espiritual at pampamilya. Sama-sama nating basahin ito at ipahayag sa ating buhay. Aleluya! Mapalad ang taong may takot sa Panginoon at lubos na nalulugod sa kanyang mga utos. Ang kanilang mga inapo ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay pagpapalain. Ang kasaganaan at kayamanan ay sasa iyong bahay, at ang iyong katuwiran ay mananatili magpakailanman. Ang liwanag ay sumisikat sa dilim para sa matuwid. Siya ay mapagbigay, mahabagin, at makatarungan. Ang mabuting tao ay mahabagin at nagpapahiram. Pamamahalaan niya ang kanyang mga gawain ng may paghuhusga. Tunay na hindi ito mayayanig. Ang matuwid ay aalalahanin magpakailanman. Hindi siya matatakot sa masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag, nagtitiwala sa Panginoon. Ang kanyang puso ay matatag. Hindi siya matatakot hanggang sa makita niyang natutupad ang kaniyang pagnanasa sa kaniyang mga kalaban. Nangalat siya, nagbigay siya sa dukha. Ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman at ang kanyang lakas ay dadakilain sa kaluwalhatian. Makikita ito ng masama at magagalit. Sila ay magngangalit ang kanilang mga ngipin at maglalaho. Mawawala ang pagnanasa ng masama. Naiintindihan mo ba ang pangako, kapatid? Kaunlaran at kayamanan sa bahay ng mga may takot sa Panginoon. Hindi ito swerte, hindi ito pagkakataon. Ito ay pagpapala ng Diyos sa mga lumalakad sa katuwiran. At ngayon, ipahayag natin ito sa ating buhay ng may autoridad at pananampalataya. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Kawikaan, Kabanata 18, versikulo 21, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang idineklara mo ay may kapangyarihan. Ang iyong sinasalita ng may pananampalataya ay nagpapakita mismo. At ngayon, ipahahayag mo sa iyong buhay kung ano ang itinatag na ng Diyos. Ulitin pagkatapos ko, nang malakas kung ikaw ay nag-iisa, o sa iyong puso kung ikaw ay nasa publiko. Ako ay anak ng Diyos at may karapatan ako sa banal na mana. Lumaya ako sa bawat sumpa ng kahirapan sa aking buhay. Ipinapahayag ko na ang kasaganaan ng Diyos ay nasa akin. Bukas ang mga pintuan ng pagpapala mula ngayon. Ang mga supernatural na pagkakataon ay tumatawid sa aking landas. Tumatanggap ako ng karunungan upang pamahalaan ng maayos ang mga mapagkukunan na ibinibigay sa akin ng Diyos. Umunlad ako sa layunin, hindi sa kasakiman. Ako ay mapagbigay dahil ang Diyos ay mapagbigay sa akin. Ang aking pamilya ay pinagpala, ang aking tahanan ay maunlad, at ang aking buhay pinansyal ay lumalaki araw-araw. Walang sandata na ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. Lumalakad ako sa pagsunod at sa makatuwid ang mga pagpapala ay umaabot sa akin. Naniniwala ako, natatanggap ko, ipinapahayag ko. Ito ang aking panahon ng kasaganaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, napakalakas ng panalangin ito para itago sa sarili mo. Ang isang taong kilala mo ay kailangan ding lumaya sa kakapusan. Kailangan ding marinig na ang Diyos ay may inihanda na kaunlaran. Ibahagi ang video na ito ngayon. Ipadala ito sa taong iyon na nahihirapan sa pananalapi, na pinanghihinaan ng loob, na nangangailangan ng bagong simula. Maari kang maging instrumento ng Diyos upang baguhin ang buhay ng isang tao ngayon. At alam mo kung ano pa, kapag nagbahagi ka ng mensahe ng pananampalataya, naghahasik ka rin ng mga pagpapala sa iyong sariling buhay. Sabi ng salita, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Kaya't ibahagi, pagpalain ng iba at makitang pinaparami ng Diyos ang iyong paghahasik. Kapatid, kung naabot mo na ito, bukas ang puso mo. May nagbago na sa loob mo. Ang panalangin ito ay hindi walang kabuluhan.
Narinig ng Diyos ang bawat salita, nakita ang bawat luha, nadama ang bawat pananabik ng iyong puso, at umaarte na siya. Ngunit ngayon, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na napakahalaga. Ang kaalaman na walang aplikasyon ay hindi bumubuo ng pagbabago. Maaring nanalangin ka ng may pananampalataya, ngunit kung babalik ka sa parehong mga gawi, parehong mga pag-iisip, parehong mga saloobin, walang talagang magbabago sa iyong buhay pinansyal. Sa pag-iisip na iyon, naghanda ako ng isang espesyal na piraso ng material na tinatawag na ibahin ang anyo mo at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi. Ito ay hindi lamang isa pang gabay. Ito ay isang praktikal na landas na magpapakita sa iyo kung paano ihanay ang iyong isip sa mga prinsipyo ng kasaganaan na aming ipinagdasal, dahil ang panalangin na walang aksyon ay patay na pananampalataya, at nais ng Diyos na makita kang tunay na umunlad, hindi lamang manatili sa pag-asa. Sa material na ito, matututunan mo kung paano lampasan ang mga mental block na pumipigil sa iyong paglaki, tumuklas ng mga simpleng estratehiya upang ayusin ang iyong pananalapi, maunawaan kung paano ilapat ang biblikal na karunungan sa iyong pang-araw-araw na buhay, at makita ang pagbabago ng iyong buhay pinansyal sa isang tunay at pangmatagalang paraan. Huwag maghintay ng isang buwan, panibagong utang, panibagong pagkabigo. Nagdasal ka, ngayon na ang oras para kumilos. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang material habang available pa ito. Maaaring ito ang desisyon na nagbabago sa lahat, dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng mga sumusulong at ng mga nakatayo ay simple. Ang desisyon na ilapat ang kanilang natutunan, at ang desisyon na iyon ay maaaring nasa iyo ngayon. Mayroong isang nakatagong sikreto sa Mateo Kabanata 20 na kakaunti lamang ang nagbibigay pansin, ngunit may kapangyarihan itong paramihin ang lahat ng iyong nahawakan. Isa itong revelasyon sa Biblia na mas makakapagpabilis sa kasaganaan na ating ipinagdasal. Mag-click sa video na lumalabas sa iyong screen ngayon. Hindi mo mapapalampas ito. Pagpalain ka ng Diyos, makita ka sa lalong madaling panahon